So, dito po tayo sa ating pong baksa ngayong umaga po ito. Aking pong babasahin sa verse 16. Chapter 16, verse 9. Sa wikang Tagalog, ang sabi po dito, at napakita ang isang pakitain sa gabi kay Pablo na isang lalaking taga Macedonia na nakatayo, na namamanik sa kanya at sinasabi, tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami. Nalangin po tayo, Panginoon, sa umagang ito, tayo po namin ilapit sa inyo ang aming pong pag-uusapan, ang aming pong paksa. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay maunawaan namin at kasihan mo kami dakilang Diyos ng Banal na Espiritu at niniwala kami, Panginoon, ang aming pong mga pag-unawa ay may limitasyon. Subalit, Panginoon, ang kapangyarihan, karunungan na galing sa inyo ay tunay nga dakilang Diyos na ito po ay makatutulong sa aming pong pag-unawa, sa aming pong buhay, sa aming pong pagbahagi ng iyong mga salita. Tulungan po kami, Panginoon, na may sa buhay ang ano pa na mga tutunan at kayo, Panginoon, magbigay sa amin ng taglay na lakas ng ating mga pangatawan. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat po sa ating special number. At tunay nga na mayroong mga pinahaginan ng Panginoon ng magandang boses, kaya kailangan po natin ito ipagagay sa Kanya. So, atin po pag-uusapan ngayong umaga po ito ay patungkol po sa tinatawag na atin po mission field. Meron po tayo mga mission field sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, kung kaya bakit po tayo niligtas ng Panginoon sa ating pong pamilya, dahil tayo po ay meron po isang magandang gagawin, dahil meron po tayo mga mahal sa buhay na kailangan po natin na may dala sa ating pong Panginoon. Kaya ito po yung ating pag-uusapan sa umaga po ito, sapagat kung titignan natin muli ang ating talata na binasa, na ito po ay isang pakitain kay Pablo na nakita niya po sa panahon po na ito na meron po isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at namamanhik, ibig sabihin, humihingi ng tulong sa kanya upang sabihin na tumawid siya sa Macedonia upang tulungan siya sapagkat meron po mga tao doon na nangangailangan ng kaligtasan. At ito po yung isang mahalagang bagay na atin pong tatalakayin. Kaya una, makita po natin dito sa unang iglesia na makikita po natin sa aklat na ito. Sa unang iglesia, nagkaroon po sila ng magandang pangangaral at ito po ay nagkaroon ng magandang bunga sapagkat sa panahon po ng Pentecost, at ibig sabihin ng Pentecost is 50 days na kung saan ito po ay bumaba ang Banal na Espiritu at yung mga mananampalataya sa panahon po na ito, mga kapatid, mga minamahal, ay sila po ay nakapag-reach out ng 3,000 souls sa bawat panahon na sila po ay nangangaral, nagkakaroon po ng maraming bunga, marami po ang mga naliligtas. At kung mga mananampalataya at ang iglesia ay dumami, nag-multiply. At si Pablo po ay isa pong persecutor at naging po tagapangaral. Yan po yung mga naging resulta sa panahon po na ito. At si Pablo ay nagtungo po sa tinatawag na missionary journey. Siya po ay nag-aral sa lahat ng mga lugar na sa kanyang pinuntahan. At nagkaroon po siya ng tinatawag na pangitain, doon po tinatawag na lugar ng Troas. At ito pong panahon na ito, si Pablo sa lugar ng Troas, at yung kanya pong nakita sa pangitain yung mga taga-Macedonia na humihingi ng tulong sa kanya. At ang panawagan na to ng mga taga-Macedonia, sabi niya, ay pumarito ka sa amin. Namamandig siya na sinasabi, tumawid ka sa Macedonia. Ito po yung kanyang panawagan.
At yung aral na matututunan po natin dito sa tinatawag na panawagan sa Macedonia, una, tandaan po natin na mayroong mga kaluluwa na tinatawag po tayo doon sa ating tinatawag na mission field. Bawat isa sa atin ay mayroong tumatawag sa atin para doon sa ating mga mission field na mayroong mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Ang sabi nga, bawat minuto ay mayroong namamatay. Maraming namamatay at marami po mga taong hindi nakakilala kay Kristo at sila po ay binabawian ng buhay. Iba pa po yung mga na-aksidente, iba pa po yung mga tinatawag na namamatay sa kanilang sa mga sakit, sa karamdaman. Iba naman yung mga namamatay sa on the spot na kamatayan, yung tinatawag na ang tawag yan ay sudden death, yung mga namamatay bigla-bigla. At yun po ang mga namamatay na wala kay Kristo. Sila po yung mga dapat na atin pong nakikita bilang mga mananampalataya. Hindi dapat tayo natutulog sapagkat maraming tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Marahil yan ay nasa kaibigan mo, marahil yan ay kakilala mo, kapitbahay mo. Wag mo silang hayaan na mamatay na lamang na hindi nakikilala si Jesus sa kanilang mga buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sabagat ang tao po ay ito po yung mga tinatawag na mga kaluluwa nawawala. At sila po yung mga namamatay na walang pag-asa. Sapagkat ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 12 ay pag-ilagay na Ephesians chapter 2 Tagalog. Para na sa ganon ay may apply natin yung atin pong wika ngayon pong Agosto, sapagkat ang Agosto ay buwan ng wika. Ephesians chapter 2 verse 12. Sabi niya dyan na kayo nga sa panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at ang mga ibang taga-ibang lupa tungkol sa mga iba ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ayan po sinasabi ng Bible, tayo ay hiwalay kay Kristo. Ibig sabihin ito mga tao ito, dahil hiwalay kay Kristo, sila yung mga tao walang pag-asa, walang direksyon ng buhay. At ganyan po tayo dati. Tandaan po natin at tayo ay ganyan din. Yung katatayuan natin sa panahon na yan ay katatayuan na yan ay merong tao na tayo ay dinala kay Kristo. Merong ginamit ng Diyos para makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bawat din sa atin ay mayroon tayong kanya-kanyang panahon. Kung kailan tayo tinawag, kung kailan tayo piniligtas, kung kailan tayo nakakilala. At hindi ako naniniwala na naligtas ka lang na ganun-ganun lang. Sapagat alam ko, naniwala ko na mayroong nagbahagi sa iyo ng salita ng Diyos. Mayroong sa iyo nagdala kay Kristo. At tandaan po natin yan. At yung po mga tao na hindi alam at hindi nakarinig na tinatawag na kababuting balita. At hindi po nila alam yung tinatawag na kabutihan ng Diyos. At hindi rin nila alam yung tinatawag na si Kristo ay namatay at sila ay ililigtas ng ating Panginoon. At hindi rin nila alam yung tinatawag na nagbibigay si Jesus ng buhay na walang hanggan. At hindi nila alam na si Jesus ay muling nabuhay. At yun po ang nais na malaman ng tao, mga kapatid, mga minamahal. Sabi nga ng Bible, paano sila maniniwala kung hindi naman sila nakapakinig? Basahin nga natin direct sa Romans chapter 10, verse 14. Ito ang sinasabi ng Bible. Romans chapter 10, verse 14. Paano sila makakapakinig kung wala naman, paano sila maniniwala kung hindi naman sila nakakapakinig ng salita ng Diyos? Kaya kinakailangan na merong nangangaral. Meron pong nagsasabi. Paano nga sila nagsisitawag doon na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila magsisampalataya sa Kanya
Kung hindi nila napakinggan, at paano sila makakapakinig na walang tagapangaral. Yan po yan, mga kapatid. Kaya hindi po pwede na hindi tayo nangangaral. Kailangan hindi dapat kailangan na tayo ay nangangaral sapagkat yan po ang kailangan ng tao. Ano ho? Amen ba? At paano po ang tao, sabi nga yan, maniniwala kung wala namang tagapangaral. At naniniwala ka ba na merong mga tao pa na hiwalay kay Kristo na kailangan ng salita ng Diyos? At hindi lang yan na kailangan natin yung mga kaluluwang ito na tinatawag tayo doon sa tinatawag na Vision Field. Ikalawa, tandaan po natin na yung pagmamahal sa mga kaluluwa ay nagiging dahilan para tayo ay mangaral. At ito po ang kailangang mapakinggan ng mga tao. Si Pablo ay malalim ang kanyang pag-ibig sa mga kaluluwa. Yung mga taong ito na nangangailangan ng kaligtasan ay malalim yung pag-ibig ni Pablo. Kung bakit? Lahat ng bansa, lahat ng lugar ay pinuntahan niya. Kahit mahirap yung lugar na yun. At naalala natin si Pablo, kahit na mahirap, naranasan niya yung seminato, naranasan niya na siya ay pagsabihan ng hindi maganda, naranasan niya na siya ikulong, naranasan niya na siya ay magkaroon ng tinatawag na tatigala mula sa paa hanggang sa kanyang tinatawag na mga kamay. Yun ang naging dahilan ng kanyang pangangaral. At hindi pa natin naranasan na tayo ay nakulong dahil sa ating pangangaral, mga kapatid. Dahil sa panahon natin ngayon, hindi kinukulong ang nangangaral ng salita ng Diyos. Sikapin natin na mangaral ng salita ng Panginoon saan man tayo magpunta. Ano ho? At i-consider natin na yung pag-ibig ng Panginoon sa mga tinatawag na hintil. Tandaan natin ang pag-ibig ng Diyos ay nakalang lamang sa mga pinili niya. Ano yon yung bansang Israel? Kaya hindi tayo kabilang doon. Tandaan niyo po yan. Hindi kabilang yung mga Gentiles, yung mga hindi po na kabilang doon. Hindi tayo kasama sa kaligtasan ng Panginoon. Dahil ang kaligtasan ng Panginoon ay pawang sa mga Israelita lamang. Ngunit ito ay kanilang tinanggihan. Salamat na lang kasi tinanggihan yung kaligtasan na binigay sa kanila ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, He came to His own and His own received Him not. Siya ay pumunta sa kanyang bayan, subalit hindi sa tinanggap. At yung nakakalungkot, ngayon, hindi pa naniniwala si mga Israelita na si Jesus ay tagapagligtas nila. Bibilis na natin, baka sumabog to. Nag-trip siya. Okay, baka kulang pa siya sa tawag dyan. So basta, hindi ko alam yan eh. Okay, so patuloy po tayo. At si Pablo po ay nagmamadali. At si Pablo at si Silas ay nagmamadali upang pumunta sa tinatawag na Macedonia. Dahil po siya ay tinatawag po sa lugar na yon, nagpunta po sila doon sa tinatawag na Philippi. Alam po ninyo, yung Philippi, ito po yung pinaka-syudad ng Macedonia. Kaya sa Macedonia, ay isang lugar lamang siya ng Philippi. Malaking lugar po siya, parang Maynila. Kung sa Maynila, ang pinaka-syudad ng Maynila ay Maynila, yun po ang tinatawag na Macedonia. Kaya tandaan po natin, nandun po si Pablo para mangaral ng salita ng Diyos. At nangaral po siya doon sa panahon po ng tinatawag na pagtitikot or prayer meeting. At alam niyo po, ang prayer meeting ay biblical po ito, kaya hindi po dapat natin kalimutan na meron tayong prayer meeting every Wednesday dahil meron po mga naliligtas sa panahon po na ito. At nagkaroon po siya ng pangaral doon po sa tinatawag na lugar na tinatawag na ilog. At unang na ligtas po sa kanila ay si Lydia.
At yung po ang naging unang inaligtas po sa lugar na yan na Macedonia, si Lydia. At pagkatapos po niyan ay yung tinatawag na Philippian jailer. Yung isang sa Pilipos ay mayroong bulungan po doon na ang isang doon yung nakakulong po dyan ay naligtas dahil doon sa binuksan ng Panginoon o nagkaroon ng lindol, binuksan ng Diyos sa mga pintuan na bulungan at sa akala ng tinatawag na gwardiya doon ay wala na si Pablo, wala na yung mga nakakulong, siya ay magpapakamatay at sinabi nila Pablo, narito kami, huwag kang magpakamatay sapagkat hindi kami umalis. So akala na umalis yung mga preso, subalit hindi naman pala. At pagkatapos, sabi ng lalaking ito, ano ba ang dapat mong gawin para maligtas? Sabi ni Pablo, ay manampalataya ka kay Jesus at ikaw ay maliligtas at iyong sambahayan. Yun ang sinabi ni Pablo sa kanya. At ito po ay naligtas. So ibig sabihin, unti-unti po na nagkaroon po ng kaligtasan itong lugar ng Macedonia. Kaya tatandaan po natin kung saan po tayo nandoon, meron mga maliligtas sapagkat nandoon po tayo. Tayo po ang representative ng Panginoon para po tayo ay gamitin sa mga taong yon na nasa paligid po natin. At naging matagumpay po sa panahon na ito ang pangangaral ni Pablo sa mga tao na wala kay Kristo. Ikatlo, hindi lamang po pagmamahal sa mga kaluluwa, kundi tumingin po tayo sa ating paligid. Yan po ang ating mission field. Ang mission field po natin ay walang iba kundi ang mundo. Tingnan po natin sa Matthew chapter 13, verse 38. Ang sanlibutan ng mission field, ito yung tinatawag ng Bible na marami nang aanihin, hinog na yung aanihin ang sabi ng Panginoon. At kukunti ang manggagawa. Pero dito, sa Matthew 13:38, sabi niya, di ba? At ang bukid ay ang sanlibutan. At ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. At ang pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. Ayan yung tinatawag na mga binhi na mga natapon sa tinatawag na lupa. Ano? At ang Macedonia ay dito po nagsisimula yung ating pintuan. Sa pintuan ng ating bahay, yun ang tinatawag na Macedonia. Yun ang ating mission field na nakikita natin araw-araw sa pamilya natin. Doon magsisimula ang tinatawag na mission field. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Yan. So, ibig sabihin, yung ka lang magsisimula sa bahay niyo. Kapag ka naligtas na sila, lipat ka naman sa mga kapitbahay, sa mga mag-anak ninyo. Ganon ang pwede mangyari. Ano? So, bakit ko sinasabi ito? Kasi sa pamilya namin, unti-unti na kaming naliligtas. Lahat ng dalawa na lang ang wala sa amin sa Panginoon. Ibig sabihin, talagang taon-taon o ang panahon na dumadating ay mayroong naliligtas sa bawat pamilya. Bakit? Kasi meron tayong ginagawa sa kanila. Amen? Okay. So, nandiyan po natin, bawat araw, bawat oras ay oportunidad para tayo ay magbahagi ng salita ng Panginoon. Lagi ko sinasabi, huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya. Sapagkat ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi naman ikinahiya. Kahit si Pablo, ang sabi niya, for I am not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Diba? Si Pablo hindi siya nahiya na ibahagi ang salita ng Panginoon. Magmula nung siya ay naligtas, magmula nung siya ay niligtas ng Panginoon, ito na yung kanyang naging ministeryo. Ang mangaral, ang pumunta sa mga lugar na kahit mapanganib, hindi siya natatakot na ipangaral ang salita ng Diyos. Kahit na nga siya ay makulong, ayos lang. Dahil sa kulungan, nangangaral pa rin siya doon. Kahit saan siya magpunta. Ibig sabihin, hindi siya kayang limitahan ng anumang mga panahon, ng anumang mga
anumang mga nangyayari sa buhay, sapagkat ito ay ginagawa niya ng oportunidad kahit na nandun siya sa tinatawag na masama sitwasyon. Ganon din tayo mga kapatid. Ano? Ibig sabihin, kahit saan tayo magpunta, kahit anong sitwasyon meron tayo, huwag natin kalimutan na meron tayong daladalang aral na ibabahagi natin sa mga tao. Kaya kailangan natin yung gawin yan. So, lagi mo sinasabi, ano? Sa school, sa eskwelahan, samantalahin ninyo ang pangangaral salita ng Diyos. Dahil bukas makalawa, mawawala tayo. Hindi tayo magtatagal sa mundo ito. Baka mamaya, bukas makalawa pala ka na. Sayang yung panahon, sayang yung mga araw, sayang yung mga oras na hindi natin magawa ito. At hindi lamang yan, kundi sa panahon na ito ay marami pang tao ang kinakailangan na makarinig ng salita ng Diyos. Huwag natin silang hahayaan na mamatay na lang. Sapagkat sa Ezekiel, tandaan natin na ang Panginoon ay meron siyang babala sa bawat mananampalataya. Kayo mga tao na namamatay na hinahayaan nating mamatay, yung dugo nila sa atin sisingilin ng Diyos. Dahil tayo yung mga tinatawag na ang tawag sa atin is watcher. Sapagkat tayo yung nakakakita ng mga pwedeng mangyari sa mga tao ito. Tandaan natin, ang kakahantungan ng isang tao na wala kay Kristo ay kapahamakan. Doon sa buhay na walang hanggan sa impyerno, tiyak ang pupuntahan ng tao na makasalanan na wala kay Kristo doon sa tinatawag na impyerno. At marami na po ang mga malapit na sa bunganga ng impyerno na mga tao. Isang tulak na lang, mamamatay na sila, doon na sila, mahuhulog na sila doon. Hayaan ba natin sila? Di ba? Hindi natin sila pwedeng hayaan, sagipin natin sila hanggang may pagkakataon. Alisin natin sila doon sa sa lugar na yun. Sapagkat nakakatakot, nakakarimarim ang kahatugan nila doon sa lugar na tinatawag na impyerno. Habang buhay na parusa, habang buhay na sila ay parurusahan doon sa impyerno na yon. At hindi po pwede na mapunta doon yung mga kamag-anak natin. Kapatid, I beg you na hindi dapat ito mangyari. May mga kamag-anak pa tayo na kailangan talaga na nabuting sila ng tinatawag na kaligtasan. Tayo po ang gagamitin ng Diyos at wala po iba. Huwag natin hintayin na mayroong mga tao na makipag-usap sa kanila para sa kaligtasan. Tayo na mismo ang mag-usap dahil tayo ang mas kilala natin sila. Mas malapit tayo sa kanila. Ano? Kaya yun ang importante na tandaan natin sa ating mga buhay pananampalataya. Huwag tayong huwag maging tikom yung bibig natin. Kapatid, ano? Huwag maging tikom yung bibig natin. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Sabi nga, once and for all, si Jesus namatay para sa atin. So ano yung ating gaganti sa Panginoon? Yung ating buhay ay ibigay natin kay Kristo. Tayo kong lahat ay tumayo at manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, ang mapangyarihan sa lahat, purihin ka sa mensahe na pinagdalo mo sa atin. Panginoon, tunay nga, na ayon sa mensahe pinagdalo mo sa atin, marami mga kaluluwa ang mga naghihintay sa amin bilang mga mananampalataya na kinakailangan mabahaginan ng salita ng Diyos. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na mahalin namin ang mga kaluluwang ito. Na si Jesus, na tagapagligtas, ay kinakailangan na malaman po ng mga tao ito. Marami kami, Panginoong Diyos, kakilala, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, kapatid,
magulang, ang mga malapit sa amin, Panginoon. Lord, please help us na madala namin sila sa inyo. Alisin mo, Panginoon, ang iyak, ang takot sa aming mga puso. Palitan mo ng lakas ng loob. Palitan mo ng ilang Diyos ng tapang na huwag kaming matatakot, Panginoon. Na kahit kami ay pagtawanan, kahit kami ay puntain, kahit kami, Panginoon, ay laitin ng ilang Diyos ng mga tao sa libutan ito, ay magpapatuloy pa rin kami ng mga ngaral ng iyong mga salita dahil ito ang kalooban mo sa amin. Hindi ko pwede sa Kristiyano ang tikom ang bibig, Panginoong Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, kung sa oras na ito ay nangusap sa iyo ang Panginoon, ang banal na Espiritu, kung meron kang gustong sabihin sa Diyos, meron kang gustong gawin at nais kong ilagay sa Panginoon ngayong oras na ito, kapatid, walang hadlang para lumapit ka sa Kanya at manalangin tayo sa Panginoon. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang Kanyang kapangyarihan. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Marami pa tayong mga dapat gawin. Marami pa tayong dapat abutin na mga kaluluwa. Mga kaibigan natin, mga kaklase natin, katrabaho. Sige po, kung gusto nyo lumapit sa Panginoon ngayong umaga ito, huwag kang mahihiyang lumapit sa Kanya. Sapagkat naniniwala ako na ang Diyos ay naghihintay lamang upang tayo ay dumulog sa Kanya, upang tayo ay lumapit at humingi ng tulong sa Kanya, upang tayo ay maging bahagi ng mission field na marami pa, sabi ng Bible, ilog na kakaanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Gusto mo ba na maging bahagi para abutin ang mga taong ito? Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon kung kinakausap ka ng Espiritu, ng banal na Espiritu. Kung meron kang mga mag-anak na hindi mo pa naaabot, na hindi mo pa nababahagi na ng salita ng Panginoon, meron ka bang kapatid, meron ka bang para sa buhay, ito na yung panahon upang abutin natin sila. Sige po, kung naniniwala ka na ikaw ay mananampalataya, huwag kang matakot na ibagi sa kanila. Pastor, baka pagtawanan ako. Okay lang yun. Kahit tayo ay pagtawanan. Sabi ni Kristo, kung tayo po ay pagtatawanan, lalaitin tayo, hindi tayo ang pinagtatawanan at hindi tayo nilalain, kundi siya. Kaya huwag tayong matatakot. Gawin natin ang inuutos ng Panginoon. O Banal na Espiritu, salamat po ng maraming sa iyong pag-uusap sa bawat isa kanyang umaga po ito. Salamat po, Panginoon, sa kadakilaan ninyo. Salamat ang ilang Diyos sa inyong mga anak na natuta at kumikilos ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong po kabutihan sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-unawa. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat nandyan kayo palagi para mangusap, Panginoon, sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Ang mensaheng aming napakinggan, na po ito po'y may-apply namin sa aming mga buhay. Salamat po, Amang Banal, dahil meron kaming iglesia na nakakapakinig ng iyong mga salita at nakakapaglingkod, Panginoon, sa inyong ministeryo, Panginoon Diyos. Muli, Panginoon, patnubayan mo kami. Maghahari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matapang sa pangangaral ng inyong mga salita sa dakilang Diyos. Salamat po ng maraming sa umaga kong ito. Salamat, Panginoon, sa special number. Salamat sa choir. Salamat, Panginoon, sa ginamit mo dakilang Diyos upang maging instrumento ngayong umaga kong ito.
Mga Panginoon, patuloy kami na maglilingkod na may katapatan, Panginoon. Sapagat ang katapatan ninyo ng ilang Diyos ay hindi magbabago. At nawa, Panginoon, samahan mo kami palagi sa bawat araw. Nawa, mahuli namin kung ano po ang aming natutunan sa umaga po ito, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Siya nawa. Okay, sige po. At tayo po ay dumanto sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon. Tayo po ay umamit. I'm giving. Ready now, sing. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Thee. Sir Mentor, pakipag-pray yung ating offering. Lord, salamat po muli sa pagkakataon ng umagang ito, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay makapakinig ng iyong mga salita patungkol sa kaligtasan, Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng mabubuting bagay. Araw-araw, Panginoon, saan man kami lugar, Panginoon, saan mga pamilya, nawalan patuloy mo kami samahan. Nakapit, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord. Lord, salamat po muli sa bibigay ng kaloob, Panginoon. Naway patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Ganun din sa mga hindi ba pagbibigay, Panginoon. Naway sa mga susunod na linggo, Panginoon. Sila ay makapagbigay, Panginoon. Samahan mo kami sa aming mga gagawin pa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sige po. Tayo po ay magkaloob